Nananatiling nakadetain sa Kamara si Whirlwind Corporation stakeholder Cassandra Leong. Inaman niya sa pagdinig na hindi siya business partner ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kundi nobya ng kapatid nito. Magbabalita si Marian Enriquez. Gabi na nitong Miyerkules pero tuloy ang pagtatanong ng mga kongresista kay Cassandra Leong tungkol sa kinasasangkutang Pogo. Hindi katulad noong hapon na panay ang pagtanggi ni Ong na sumagot, mas naging cooperative na siya kinagabihan. Sa pagtatanong ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, inamin ni Ong na siya ang nag-asikaso para sa application sa Securities and Exchange Commission o SEC ng kanyang kumpanyang Whirlwind at ang Lucky South 99. Sabi ni Ong, siya rin ang nag-ayos ng application sa PAGCOR ng Lucky South 99 o yung ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hiningan pa siya ng detalye ni Gutierrez kung ano ang kanyang unang trabaho, bagay na hindi na niya sinagot. Sa pagtatanong naman ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante, umamin si Ong na nobyo niya si Wesley Guo, kapatid ni Alice at Sheila Guo. Nang umalis daw siya noong Hulyo patungong Malaysia, nakasama niya roon ang magkakapatid na Guo. Nagpunta rin sila sa Singapore at isa pang lugar saka nakarating sa Batang Indonesia kung saan na sila nahuli ni Sheila. Pero hindi sinabi ni Ong kung anong lugar ang tinutukoy niya for privacy reasons. Pumirma na rin siya ng waiver para mapabuklat ang kanyang mga bank account. Dahil sa kanyang kooperasyon, nagmosyon ng mga mambabatas na bawiin na ang ikalawang contempt order na ipinataw sa kanya. I move to rescind the second contempt order against Ms. Ong. And also to move that to rescind also the earlier contempt that she be detained at the Women's Correction Facility, Mr. Chair. Mananatili na muna siya ngayon sa House Detention Center. Humarap din sa Quadcom si R. De La Serna, ang dating executive assistant ni Attorney Harry Roque. Inusisa siya ng mga kongresista kung paano napayagang tumira sa Lucky South vicinity ng libre noong November 2023. Kwento niya, isa siyang aviation student sa Clark kaya siya tumira roon. Si Cassandra Ong, aniya ang nakausap niya tungkol dito. Which means, Mr. De La Serna, kapag may titirang mga tao sa Lucky South, it is Cassie Ong who decides. Yun ang hindi ko po. But in my case po, Your Honor, siya po yung kausap ko. Nakilala niya umano si Ong sa pamamagitan ng kanyang dating boss na si Roque. And who is Attorney Roque to Cassandra Ong? Ang alam ko po, Your Honor, he handles the ejection case of Whirlwind Corporation po. Kinumpirma naman ito ni Roque. Aniya, naging abogado siya ni Ong sa ejectment case ng Whirlwind. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Pinakakasuhan ng National Prosecution Service ng Department of Justice sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Nakitaan umano ng sapat na ebidensya para sampahan si Sheila Guo ng kasong using false Philippine passport. Base kasi sa nakuha sa kanyang Chinese passport, isa siyang Chinese national na ang tunay na pangalan ay Zhang Mier. Nahaharap din siya sa disobedience to summons dahil hindi dumalo sa mga ipinatawag na pagdinig ng Senado na nag-iimbestiga sa illegal POGO operations. Si Ong naman ay mahaharap sa kasong obstruction of justice at disobedience to summons. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Justice Undersecretary Nicholas T. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Yusek, kailan po aasahang maisampa ang mga kaso kina Sheila Guo at Cassandra Leong? Nasampa na yung kasa nung Martes pa, no? Apo. Pagtapos lumabas ang inquest resolution ng mga inquest prosecutor natin, nung araw din na yun, ginawa na yung information at nasampa na sa korte sa Pasay. Ano po ang parusa yung pwede nilang harapin? Dito nga po sa mga kasong using false Philippine passport, obstruction of justice, at disobedience to summons. Kung mahatulan sila ng guilty sa mga kasong ito, mababa lang yung parusa, no? Mga buwan lang yun o hanggang ilang taon. Kaya nga lagi namin sinasabi na itong mga kaso na to sa ngayon, bailable itong mga kaso na to. Pero hindi naman ibig sabihin na walang ibang kaso hinaharap ng si Cassie Ong at si Sheila Guo. Dahil sa kasalukuyan, may tinatapos ng complaint, criminal complaint for money laundering, na sa alam ko madadawit silang dalawa
at ihahain na to ng ating mga piskal at leya sana bukas, kung hindi man bukas, sa susunod na linggo. At bukod doon, si Cassie Leong ay humaharap, kasama siya sa mga sinisiyasat para sa kasong qualified trafficking in persons dahil dun sa Pogo, sa Lucky South 99 na Pogo sa Porac. So ito po, kumbaga mga minor pa lang na kaso ito, pero may mga, sabi nyo nga po, ay inihahanda na yung mga criminal complaints. Tama kayo, Cheryl, no? Minor lang ito dahil ito yung mga naging bunga ng warrant of arrest, ng warrantless arrest na ginawa sa kanila nung umuwi sila mula sa Indonesia nung isang linggo. Alam naman natin na kung warrantless arrest ang isinagawa sa isang tao, limitado lang yung mga maaaring ikaso, no? Halimbawa, yung mga huli lang, yung mga bago lang, bagong naganap lang ng mga krimen, yun lang ang pwedeng ikaso sa kanila. Yusek, nabanggit niyo po kahapon na pwedeng maging state witness si Sheila Guo. Ano po ang nakita ninyong qualifications niya para maging state witness? Ay, usaping state witness naman, dumaan lang naman yan, ano? Sa ngayon naman kasi, maaga pa, masyado pang maaga para pag-usapan kung magiging state witness tong si Miss Sheila Guo. Kita mo nga, yung secretary namin mismo, hindi kumbinsido, no? Para sa kanya, hindi makatotohanan ang mga sinasabi ni Sheila Guo. Para maging state witness, may batas tayo dyan, ano, na nakalahad dyan ang mga kailangan para maging state witness. Isa na doon yun, hindi siya ang most guilty. No, siguro dito baka makalusot si Sheila Guo dahil kung maniniwala tayo sa mga sinabi niya doon sa Senate hearing noong isang araw, mukhang hindi naman siya yung mastermind, no? Or mukhang nadawit lang siya. Pero bukod doon, kailangan din talaga na yung testigo niya ay kailangan, tabi doon sa kaso, kailangan yung testigo niya ay corroborated, no? Or nasusuporta ng ibang ebidensya. Sa ngayon, kung talagang may duda sa katotohanan ng kanyang mga pinagsasabi, medyo tagilid ang pagiging state witness. Pero ito naman, no, ulitin ko, matagal pa to, no? Ang dami pang kailangan mangyari bago tayo umabot sa usapang state witness. Yusek, kumustahin na rin po namin yung ginagawa ninyong investigasyon sa mga umano'y immigration officials na tumulong po sa pagtakas ni Alice Guo. Kailan po sila papangalanan at kakasuhan? Sinabi po kasi kahapon ay nakausap po namin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration at wala pa po silang detalye daw ukol po dito dahil ang DOJ nga po ang nangunguna on this investigation. Inatasan kami ni Secretary dito at paumpisa pa lang, no? Paumpisa pa lang yung investigation. May mga iilang mga leads. Pero sa ngayon, maaga pa. Maaga pa dito sa investigation na to. At nakikita nyo naman, no, ang oras natin ay napupunta din dito sa criminal investigation para sa dalawang Pogo. Kaya siguro abang na lang tayo, no, kung may mga development dito sa investigation. Pero sa initial po, sabi nyo nga po ay maaga pa, may mga tao na ba tayong tinitignan? Si Secretary mismo, mayroon siyang alam na di pa naman umaabot sa amin, no? Pero alam ko may napag-usapan sila ni Presidente mismo na kung sino mga taong, kung hindi man sabwat, medyo may pagkukulang dito sa pagkatakas ng mga guwos. So yun lang ang alam ko, no? Pero kami mismo wala pa kaming independent information kung sino talagang maaaring managot dito. May lumabas din po mga report na bukod po sa mga taga-immigration, may mga tumulong din daw na mga pulis para tumakas si Guo. Kasama rin ho ba ito sa inyong iimbestigahan? Titingnan din naman to, no? Wala tayong sinasaradong posibilidad sa investigation na to. Where are we po? Any update on the situation or yung kinaroroonan or kailan talaga mahuhuli po itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo? May update po ba tayo mula sa Indonesian government? Ang huling ulat sa amin ng Bureau of Immigration natin na nanggaling din sa Indonesian government ay nasa Jakarta si Mayor Guo. Ayun din naman ang huling nasabi ni Commissioner Tansinko sa Senado, no, nung hearing kami doon ng isang araw. So sa ngayon, yun ang doon tayo, no. Yun ang nasa isipan natin, no, na nasa Jakarta si Mayor Guo. Pero Yusek, tayo po ba ay, okay, kasi po yan ay Immigration Bureau, ang ating Bureau of Immigration, tapos yung counterpart po nila doon, ang nakikipagtulungan. Pagdating po sa authority, sa police, tayo po ba ay makikipag-ugnayan sa Indonesian government on that? Para
Kasi po, di ba, pag Bureau of Immigration, mga borders po yan, yung paglabas Tama. lang. Pero habang gumagalaw po si Alice Guo sa loob ng Indonesia, mayroon po ba tayong magagawa at makipag-coordinate po sa Indonesian government? Ang alam ko, ang direktong kaugnayan ng Bureau of Immigration natin ay ang Bureau of Immigration Yes, opo. ng Indonesia, no. Hindi ko alam kung may pulis ba silang kausap, pero ang sa kaalaman ko, ang Bureau of Immigration sa Indonesia ay may kapangyarihan din naman na mag-monitor at maghanap ng mga banyaga doon, no. Tulad ng BI natin dito na may kapangyarihan mag-monitor at magdakip ng mga banyaga na sa tingin natin ay lumalabag sa mga batas natin. I mean, tayo po, maliban po sa Bureau of Immigration, like with the DOJ or ang ating kapulisan, ay pwede po bang makipag-coordinate sa counterpart nila din doon para po mas madami ang maghanap po kay Alice Guo maliban sa Bureau of Immigration? Pwede po ba yun? Sa alam ko, meron din namang pakikipag-ugnayan ang PNP natin sa mga counterparts sila sa Indonesia. Pero ano yun, hindi na umaabot sa akin, no, kung anong bunga ng pakikipag-ugnayan na yun, no, dahil hindi naman namin under yung PNP. Ang yun umaabot talaga sa amin dito sa DOJ ay yung mga ulat ng PI. Again, Yusek, kailan po aasahan na maisasampa yung criminal complaints dito po kina Sheila Guo at Cassandra Leong? Nasampa na to, at least doon sa Criminal. yung na-inquest no isang linggo, nasampa na to nung Martes pa. Opo, pero yung sabi nyo, these are the minor ones. Pero po yung Yes, these are the minor ones. Opo, The other ones. Opo. May money laundering na inaasahan tayong masasampa. Sabi sa akin ng team natin sa Banban, team natin na nag-imbestiga ng Banban, ay masasampa nila ito bukas, kung hindi man bukas, sa sunod na linggo. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas T.